10 taon bago pa ang Apocalypse High School pa lang si Chin, makikitang may isang grupong bumubuli sa isang bata. Ito pala ay si Chin Bogbog at walang damit. Isang babae ang nagsalita. Tinanggap mo na ba ang iyong pagkakamali? Sumagot lang si Chin, patayin mo ko kung kaya mo o isang araw ay. Nang siya ay napaupo dahil sa pananakit ng grupo at siya ay pinaso ng sigarilyo ng isang babae. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Chin, ibabalik ko ang pabor sa iyo. Nagsalita ang babae sa mga tao ni Chin. Ako si Lee na ako ang pangalawang command ng grupo, gusto namin makipagkasundo kapalit ng mga gulay at mga babae? Tanong ng isang lalaki. Ang mga babae sa loob ay ayos lang ba? Nang makaharap na si Chin at ang babae, sinabi niyang, ikaw na second in command, ipagpapalit mo rin ba ang iyong sarili? Sandaling nang isip si Lina, ang taong ito ay pamilyar. Sagot ni Lina, oo, kapalit ng matutuloyin handa akong paligayahin ka. Sagot ni Chin, hindi kayo kwalipikado manatili dito. Tanong ni Lina, bakit, anong ibig mong sabihin? Sagot ni Chin, kung gusto niyong manatili ay kailangan nyo tanggapin ang aming supervision. Ang mga papasok sa aming crit area ay mananatili ngunit ang hindi ay maiiwan. Sagot ni Lina, kailang muna naming pag-usapan ang lahat. Bumalik si Lina sa sasakyan at nag-usap sila ni Mr. Clean. Pumayag naman ito sa gustong mangyari ni Chin. Ngumiti siya at may masamang plano na kung siya ay makakakuha ng pagkakataong agawin ang mga armas at patayin ang grupo ni Chin. Sa pagpayag ng mga ito, pinababa ang lot ng sakay ng mga sasakyan. Sabi ni Lily kay Chin kung siyang ay may pagnanasa kay Lee, na sumagot naman itong wala at ito ay isa sa mga babae pinakaayaw niya. Natanong naman ni Lily kung bakit. Sumagot naman si Chin, naalala mo ba ang marka ng paso sa aking dibdib? Siyang ang may gawa nito. Akala ni Lily may relasyon si Lina at Chin. Nagsalita si Chin, kung wala kang gagawin maaring nating sabay interrogate siya. Sa isip ni Lily, si Lina ay may pagnanasa kay Chin, kaya sinabi niya, ang masamang babaeng yun, pagpipire-pirisuhin ko siya. Sagot ni Chin, hindi natin gagawin yung nang ganon. Sagot ni Lily habang sila ay naglalakad, kailangan nating gumanti. Sagot naman ni Chin, kalimutan muna. Ako na mag-interrogate sa kanya. Sa loob ng interrogation room, tinatanong ni Chin si Lina kung ano ang nangyari sa kanila. Sagot naman ito, kami ay bilang na 10,000 survivor at kami ay inatake ng isang second-class mutant zombie. Ito ay malakas, matalino, at kayang mag-command sa mga zombie sa labanan. Nagulat si Chin sa sinabi ni Lina, at tinanong niya si Lina sa buong detalye. Nang matapos na ang pag-interrogate kay Lina, nang papaalis si Chin, pinigilan naman ito. Sinabi niya kanina gagawin niya ang lahat. Kahit pa ang paligayahin ka basta't siguraduhin mo lang kaligtasan ng mga babaeng estudyante. Tugon ni Chin, wala kang karapatan magsalita ng ganyan. Manatili ka at sumunod. Seryoso ang mukha ni Chin, naglalakad na papaalis si Chin at napasabi sa sarili, ang babaeng bully noon ay nagbago na. Sa pagpupulong ng lahat nagsalita si Liu Bang, leader, lalabas ka ba upang mag-imbestiga? Tanong din Lily, bakit hobby hindi ligtas sa labas? Sagot ni Chin, sa lahat, 10,000 taong naging zombie sa panig ng mutant zombie, hindi natin masisiguro ang kaligtasan dito. Kung di natin malalaman ang nangyayari sa labas, sigurado uupo na lang tayo at maghihintay ng ating kamatayan. Sumang-ayon naman ang lahat. Dagdag pa niya, si Liang. Itinalaga niya para sa mga di inaasahan sitwasyon, si Liu Bang naman ang magsasanay ng mga sundalo, at si Lily ang magsisilbing gabay ng mga estudyante sa pagprotekta at pagtuturo ng mga major combat. Sa labas ay makikita si Chin, sa ilang sandali makita niya ang isang dambuhalang zombie at siya ay napaatras na sabi niyang, hindi ito ang zombie sinasabi sa report ngunit ito parent ay isang mutated zombie. Nang siya ay napansin, agad naman itong umatake. Sinangga naman ito ni Chin. Sa lakas ng pag-atake siya bahagyang tumilapon, agad naman siyang tumayo at humanda sa pag-atake. Ginamit niya ang pader upang makatalon ng pataas sa ibabaw ng dambuhalang zombie at tinaas ang kanyang espada. Nang papalapit na siya, bigla naman lumingon ang zombie at binuka nito ang kanyang bibig. Inilabas nito ang kanyang mahabang dila at ginamit upang muling umatake kay Chin. Agad naman naiwasan niya ito ngunit siya'y bahagyang nadaplisan.
nadulot naman ng malakihang pagkalat ng alikabok at siya ay napaubo at napagtantong malakas ang abilidad ng zombie at ito ay hindi niya inaasahan. Sa makapal na alikabok nagpasya siyang tumakas. Sa Fuyo Town may isang bahay. Napansin ni Chin na ito ay may ilaw, sigurado siyang may tao dito. Nang may biglang tumutok ng baril sa ulo sa kanyang likuran, sinabihan siyang huwag gumalaw. Ito pala ay isang babae, banggit nito, kung ikaw ay gagalaw walang nakakaalam kung anong mangyayari sa'yo. Nagsalita si Chin, ako ay isang refugee galing sa Hanghai City, hindi ako mananakit. Tumugon ang babae at nakatutok pera ng baril nito kay Chin. Pumasok tayo sa loob at ibaba mo ang iyong sandata. Ibinaba naman ni Chin ang lahat ng sandata at napasabi sa sariling, ang isang maliit na babae ay hindi niya ko kaya saktan gamit ang baril. Nang maging kalmado na ang sitwasyon, ipinaghanda ng babae si Chin ng tubig at inabutan ng isang fill-up form. Nag-aalinlangan naman si Chin sa pag-inom ng tubig. Nagtanong ang babae kung siya ay natatakot na baka may lason ang tubig. Bigla naman niya itong ininom. Bahagya namang ngumiti si Chin. Subalit ng ilang sandali siya ay nawala ng malay dahil pala ito sa rosemary na inispray ng babae at tumawag ito sa radyo, sinabing, may nahuli akong lalaki sa entrance ng town at dinala ko sa interrogation spot at magdala ka na din ng lubad. Nang nagkamalay na si Chin, may isang babae na kasalamin, na nakaharap niya at ang isang paa ay nakatungtong sa upuan, pinaggapusan sa kanya, sinabi nitong, muli ka naman nahulog sa aking mga kamay, little security guard, ano ang pakiramdam mo ngayon? Binanggit ni Chin ang pangalan ng babae, ito pala ay si Tang Yu. Natuwa naman si Yu at nakilala pa siya ni Chin, at ito pala ang babae kanyang pinakamumuhian kaya hindi niya ito makakalimutan. Ito din ang nagpahirap sa kanya sa kanilang kumpanya para siya ay mahirapan sa buhay. Sabi ng babae, dahil walang sino man lalaki ang tumatanggi sa akin at ikaw ang una. Dagdag pa nito, alam mo ba kung ano pa ang epekto ng rosemary? Tumigas si Manoy, habang si Yu ay nakaupo sa harap ni Chin at ito ay inaakit. Si Chin ay namumula sa galit, muling nagsalita ang babae, sisiguraduhin kung ako ang magiging master mo at ako ang tutulong sa iyo para mawala ang sakit. Sagot ni Chin, kung ayaw ko, aba choice si pa ang ating bida. Sumagot ang babaeng, mabuti pang sumang-ayon ka na kaysa ikaw ay masaktan. Sa lakas at galit ni Chin nakalag at nawasak ang bangkong kanyang pinagagapusan, nabigla naman ang babae. Kinaumagahan, nahihiyang nakayuko si Chin. May nangyari, habang katabi niya si Yu nagsalita ito, hindi ako kontra sa iyo noon. Ang lahat kasi ay pinag-uusapan si Liying kaya ako gumawa ng paraan para kunin ang iyong atensyon. Nang may kumatok sa pintuan isang babae, Queen, gusto mo bang mag-almusal? Hindi salamat, mixing tugon ni Yu. Tanong ni Chin, bakit tinatawag ka nilang Queen? Nito mga nakaraan maraming babae ang naghahanap ng hustisya kaya bumuo ako ng team ng mga kababaihan. Sagot ni Yu at nagtanong, gusto mo bang manatili sa tabi ko? May kakaibang namang naramdaman naman si Chin. Tumayo siya at nagpunta sa bintana, sinabing may mga zombie? Nagtanong si Yu, paano mo ito nalaman? Sa labas, may isang babae ang nagsalita, Queen, may mga zombie papalapit at 1 kilometro ang layo sa entrance ng town. Tanong pa ng isang babae, ano ang aming gagawin? Sinabihan niya itong maghanda ang lahat, kumuha ng armas at magtungo sa kuweba sa likuran upang magtago. Nang biglang nagsalita si Chin, sa palagay ko nasa 500 metro na lang ang kanilang layo. Sa kanilang paghahanda, biglang umatake ang isang halimaw, ito pala ay isang second-class jumping zombie. Sa isang malakas na kumpas ng kamay nito ay di mabilang ang tinamaan. Makikitang lahat ay nagkakagulo, ang iba ay tumatakbo sa takot na mamatay, itinaas ang kanyang espada at naghanda, sinabi niyang ito ang umatake kila Lina at sa iba. Nagsalita din si Yu, isang second-class mutant zombie. Isang lang yan ay kaya ubusin ang buong town. Nagutos si Yu, lahat ng team maghanda at tumakbo sa kabundukan, at hiningi ang baril ni Liu Jia. Tanong ni Jia, ano ang gagawin mo, Queen? Kailangan may isang maiwan at pumihil sa halimaw, sagot ni Yu, nang bigla siyang tinapik ni Chin sa kanyang balikat at nawala ng malay. At sinabi ni Chin,
Tama ka pero hindi ikaw ang taong yun. Nagsalita muli si Chin, lahat kayo ay magmadaling magpunta sa bundok at huwag pumasok sa kuweba. Ang zombing ito ay matalino? Tanong ni Gia, paano ka naman magpapakamatay ka ba ng ganito na lang? Alam ko ang aking hangganan. Sa pagitan ng labanan ni Chin at ng zombie, makikitang umatake ang zombie gamit ang mahabang dila nito at mabilis naman na iwasan ito ni Chin, at nang siya ay napaatras na isip niyang sa ilang sagupaan nila ng zombie, ay may malaking tsansang mapatay niya ito at mas malakas pa ang zombing nasa lubong niya sa daan at iyon ay isang third-class zombie. Sa pagpapatuloy ng laban mabilis na umikot sa zombie si Chin isang magandang stratehiya, subalit ito ay napigilan ng zombie, ng isang pag-atake gamit ang kamay nito. Muli naman itong naiwasan ni Chin, sa isip-isip niya pag nagpatuloy ito mauubusan siya ng lakas, nang siya ay nagtaka at gulat sa kanyang likuran ay may isa pang second-class mutated zombie.